Sobrang ganda po ng nagiging laban sa upper bracket dito po sa Freestyle Chess Grand Slam Las Vegas 2025. Grabe yung bakbakan between Grandmaster Hans Mokniman at Grandmaster Sindarov. Ganon din kay Fabiano Caruana at Pragnananda. Kasi 2-2 ang score. Yung first standard po na uwi sa tabla. Tapos doon naman sa rapid 10 minutes plus 10 seconds increment, panalo si Nima nung una pero nakahabol si Sindarov. At eto po, nasa blitz tie break na sila. 5 minutes plus 2 seconds increment ang time control. Dalawang laro po ito. Tingnan nyo po yung posisyon ng pyesa. By the way, bali-baligtad po lahat yan. Ang tumama lang yung tore, pero lahat baligtad. Eto lang po yung tumama. Ayan po, opening part. Pagpasensyahan nyo na ulit kung kulay itim yung kulay ng board dahil yan po yung sinet ng chess.com at kahit po i-adjust ko, bumabalik po sa itim talaga. Hindi ko na magawa ng paraan. Anyway, this is very important kasi kung sinong mananalo dito, mapupunta sa semifinals. By the way, i-update ko lang kayo sa ibang bakbakan, si Lebon Aronian, eliminated niya na po si Hikaru Nakamura. Grabe si Lebon. In-eliminate ni Lebon si Magnus. Tapos sinunod niya yung world number 2 na si Hikaru Nakamura. Grabe to, no? Matindi. Anyway, eto very important Kung sino po manalo dito, mag-move on. At sa kabilang side din, ang ganda actually. May isa pang bakbakan na napakaganda din Si Fabiano Caruana and Pragnananda. Eto po yan, saglit ko lang silipin. Tie-break din po sila. This is the first game. Ang labanan nila, walang tabla Panalo-talo, panalo-talo, 2-2 score. So, ayan po. Kaya napunta po sila sa tie-break. Anyway, dito po tayo sisilip at magpo-focus kay Hans Mokniman at kay Sindarov. Sa side po tayo ni Hans Mokniman. Alright, so nag-knight lang po sa may E6 to defend the pawn on G7. Ang cute ng reyna nila nakatago So, tingnan natin. Ako nakikita kong play po dito Yung knight po pupunta dito and then magka-castling yan. Yung tore lilipat dyan. Tapos maggagawa ng paraan para makapag D5 yan. Ganyan din ko gagawin. Medyo mabagal si Sindarov. Pero okay lang kahit mabagal yan kasi mabilis naman talaga din yan sa bits. Nagka-champion ng title Tuesday Uy! Ang kunat naman ng tirada na yon. Simple G3 lang to prevent the knight jump, no? Kasi yung knight tatalon tapos sisipain yung kabayo Kaya wag kang tumalon, relax ka lang dyan. Pero nag-bishop lang po sa may F7. Ito pong si Hans Mokniman na inatake na po ng H4. Aggressive, no? Babasag ba yan dyan? Well, tingnan po natin. Once again, yung queen nila pareho, hindi pa rin po makalabas. I'm not sure kung saan malamang mag-casting yan dito. Pero alam nyo ba, pwede po mag-casting to pala. Pwede mag-casting yan Pwede mag-casting, want to show you Ayan Ganun mangyayari pag nag-casting. Pero I doubt na ikakastle yan dahil inaatake na po siya dito no? So kaya hindi magkakasting yan. Or hindi ba nga ba talaga? Baka mag-castling pa rin Tingnan natin. Oy! Queen lang sa C7. I think Hans Mokniman is intending to castle dito sa queen side. Pero nag-knight sa C4. Immediately hitting the bishop. Kailangan tumira ng mabilis ni Niemann. May malakas din po. Napunta doon. Yung Yoka baby. Grabe, makakapasok po sa bahay. No? Grabe yung pasok, knight dito. Ala, medyo nahihirapan si Niemann. Ako, nahihirapan po sa posisyon ni Niemann dito. Promise Knight D6 is so strong, kaya napaking move na lang yan. Hindi na nga nag-castling. Anyway, yung knight na yan, kung hindi mo ipapasok dito, titirahan ka na ng D5. Kaya malamang papasok yan. I'm not sure which knight. Malamang ito pong isa. Ito siguro. Knight dito, hitting the rook, hitting the bishop, para mapilitan ka dumipensang ganyan. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Sindarov. 3 minutes po si Sindarov. Samantalang si Hans Mok ay ganun din. Dikit po yung oras nila. Pareho. Grabe to Intense Kayo, sino gusto nyo manalo? Uy, may tumatawag sa akin. May tumatawag. Kayo, sino tingin nyo gustong manalo? Ako gusto kong manalo. Actually, si Niemann. Pero pwede din palang matalo si Niemann kasi gusto ko lang makitang laban nila
ni Magnus. Kaya gusto ko pa siya mag-move on. And na-realize ko, si Magnus pala nasa ilalim na. So kung hindi matatalo pala si Niman, hindi niya makakalaban si Magnus. Anyway, whatever happened, gusto lang natin makita na magandang laban. Kinapture po, no? Hindi po masok sa D6, kinapture yung bishop, and then nag-queen lang po sa may D3. Well, I think intending pa rin po to support this, kaya D4 immediately. Ala, matindi yun, no? Medyo magtataka po kayo dyan kasi libre yan. Libre yan, pero Hans Mokniman is willing to give up a pawn for a good play at the center. Kasi pagka takes, libre po, pero malamang mag-rook d8, ayan. So, napilitan na siyang buksan at magwala na lang dyan. Kasi yung king naman nandyan, pero alam ko pwede mag-castling yan later on eh. Magkakasing lilipat yung Tori rin eh. So anyway, tingnan po natin kung anong gagawin. Kasi yung bishop din pala mabubuksan, lalakas doon, no? Kaya napapaisip ngayon, ito pong si Sindarov, if he will going to take that pre-pawn. Sabi ng engine, kainin niya na lang daw po. Sabi po ng engine, you have to go for it. Or else, makaka-recover yung white ng husto pag hindi mo tinex. Kasi lalakas eh, yung gitna, ano, pwede na mag-rook d8 to defend. And similarly, yung idea, ganun pa rin, similarly. May ganun pang salita. Anyway, tingnan natin kung anong gagawin si Sindarov. Less than 2 minutes lang po siya. At hindi niya po tinex. At dahil daw po sa hindi niya pag-takes na yan, siya na po ang mahihirapan after rook d8. At ayan na nga po, d4 is coming to town. Bumabaligtad na ang posisyon. Nararamdaman na ni Sindarov yung pressure dito. Maganda daw po yung tiradang d4 eh. At ginawa na nga po ni Hans Mokniman, will be followed by c5, tapos c4, tapos ganun. Abay, tuloy-tuloy ang atake at nahihirapan na nga po dito si Hans Mokniman ay baligtad si Sindarov. Grabe lamang siya kanina pero natakot po siyang capturein yung pawn, no? Medyo kinabahan siya sa atake na yun ni Niman at bumaligtad na po ang sitwasyon. Lamang naman po si Hans Mokniman ngayon. Nag-iisip pa rin po si Sindarov with less than 2 minutes on the clock. Niman mahigit 1 minuto ang kanyang kalamangan sa oras. May 2 seconds increment po bawat tira, guys. Nag D3 lang, okay, magsi C5 na yan, talagang solid na solid. Tapos yung bishop pwedeng lumipat dito, no? Pwedeng gumanon yan eh. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Niman. Isi-C5 niya ba? Hindi. Tumalon agad yung Yoka baby sa F8. I think he wanted to put the bishop here or push the pawn. Hindi ko alam. Pero nag-iisip pa rin po dito si Sindarov. Last na minute na lang siya. Mas maganda na talaga mag-C4 eh. Kasi isa ngayon kakainin na yan eh. Medyo mawi-weekend tapos may mga ganong play. So let's see kung ano ang gagawin dito ni Sindarov. Nag-iisip pa rin po siya. Aba, hindi niya tinakes. Baka mag-C5 na ngayon si Niman. Mag-C5 nga ba? Tingnan natin. Nag-develop lang ng bishop eh. Less than a minute ha. Mahigit 1 minuto kalamangan ni Niman sa oras. Mahigit 1 minuto, guys. Ayaw pang tumira. H5 lang, alright. Well, interesting yung H5, no? Para pwede gumanito na. Kasi hindi ka na makaganon. Baka matrap yan. I-atras lang yung bishop. Tapos atakihin niya ng Reyna. I think that's the plan of Hans Mokniman dito. Pero wala. In-ignore. Okay. B6 na nga. Knight H6. Atras malamang. Yan po yung aking tingin. Kaso pagka-atras mo, may G4 ata eh. No? Di mo basta makulong, girls eh. Kasi depensado naman yan eh. Pag inatake mo, isa lang ang pwedeng umatake. Dahil yung Tore, medyo matagal pang makatulong doon. Well, nag-iisip si Niman dito kung anong gagawin niya. He knows that G4 or even F4 is coming next move to open up the king side. Parang siya yung queen side, pero king side yan. 1 minuto pa rin ang kalamangan ni Niman. Nag-iisip pa rin po siya kung anong gagawin niya. Engine is suggesting iiwas daw, pero hindi naman ganun kalamangan. Close to equal na. Ayaw siguro ialis ni Niman yan dito, no? Pero bakit nakatinulak? At ayan na po, ang bilis naman ng tirahan. Grabe naman tirahan yon. Napakabilis. Ibig sabihin, tumira na kanina pa. Medyo tumatagal lang. Uy! Hanip si Niman. Agresibo. He gave up a pawn. Binigay pero hindi tinikman. Wow! Ang natma ko. Kainin siguro. Kung kinain daw yun, equal. Pero dahil hindi kinain, lamang daw dito.
ang itim. Siguro pagka-text kasi pwede magkapason pag nag-pawn-text ka, weak yun. Ngayon, pag kinapture, nabuksan naman to, sino ang makaka-take advantage ng dulo dyan? Aba, hindi talaga kinaininiman. So, nag-knight, which is wrong. At nag-castling lang. Ay, grabe. Biglang nag-castling sa malayong lugar. Oh, hanip yung castling, bumaligtad bigla. Sinara naman ni Niman kasi nag-casting sa may king side. And definitely, yung play doon, nawala na. At ang kagandahan yung knight, makakatalo na dito. Grabe to may pressure po dito Kaya umatras yung bishop. He needs to defend that pawn. Rook F8, Queen E7. Those are the ways para depensahan. Nag-Rook F8 na nga. Grabe Ang cute ng pangyayari, yung turn of events, kabigla-bigla. Yung knight na to, hindi na to maganda yan, wala siyang square. Saan kaya to maganda umikot? Ang gusto kong tanong, pwede bang buksan? Will it help Niman kung bubuksan niya? Yung Tori kasi hindi pa connected. Nandito pa yung king Hindi siya nagkasing. Binuksan pa rin. Aba. Matapang si Niman talaga. Matapang talaga, binuksan at pumasok naman ito pong Reyna, naghahamon na hindi daw maganda. Ang simple daw, Queen to H7 with the idea of exchanging at pag nag-endgame, may weakness po dito. May weakness. At yung pawn dito weak din pero hindi pinalit. Ayun, tagilid. Ayun. Uy, mali daw yun Mali daw yun. Very slow because of this move. Rook A6. Ang ganda ng Rook A6. Oh my gulay. Oh my gulay guys. Halos matrap po yung Reyna. I think this is almost trap after Knight F4. Kasi discovery, hitting the queen. And pag pumunta dito, pinakain na lang. Ayan, pinakain na lang po yung Reyna. And this is winning for the side of Hans Mokniman. Hanging ito. May mga ganito pang tira. Ayun na nga. Pwede na nga daw kainin yan pero wag mo nang i-takes. Kinapture, talagang chess player din si Niman, sabay ganito. Hindi madepensahan, capture, tapos nakahang pa yun. Wow, wowee. Sinong di mawiwili? Ayan na nga po, capture check, papasok dito, hindi, tinulak na lang. And then king move, of course, very safe po yung king. Mag-aalala ka pa sa ganito, kaya dito siya pumunta. Tinulak lang. Check, I think. Yes, yun na nga yung ginawa. And then check ulit. Kumapture muna. Pero etong threat to, simple na lang no? Simplihan na lang. And this is definitely winning for the side of Hans Mokna. Panalo. Grabe yun Ipakita ko lang kung saan nagkagulo bigla ang buhay-buhay, no? Kung saan nagkagulo bigla ang buhay-buhay. Kasi, dito po no? Ang cute ng castling Pagka-castling kasi, okay na Kaso, dito, binutas ni Niman pagka takes capture and then takes tapos Queen H6 looking good kaso ang tinira na yan ay mali. Ibalik natin sa ang tamang tira kasi. Ang tamang tira daw is immediately bishop dito. Yung queen kasi napasok na yan, walang gagawin Mas magiging problema pa yan ng black at ang ginawa nga po ay Queen F7. Though, hindi po kagandahan yan, ang best move daw ay ito. Bakit? Pagka tinix daw po yan, bishop takes, ipapalit, capture, nakahang ito. At pag nabutas yan, hindi makagalaw yung rook dahil dito. Ngayon, mauuna siya sa open file. Ganun ang mangyayari. Tapos kaganon. Anyway, ang ginawa is queen to F7 na mali because of this amazing move na mahirap makita. G4. Hirap makita Libre yan, coach, diba? Yes, pero pagka bishop G3, grabe, Simply giving up the pawn for this bishop activity at medyo nakakatakot po. Nakakatakot. Yan ang mangyayari. Ibalik natin doon, hindi nakita yon. Ang ginawa po is nag-bishop to dito na mali dahil after rook A6, the queen is almost trapped. Bakit? Binarahan ng bishop yung escape route ng Reyna. Wala pong mapuntahan. Given na 5 seconds na lang dito si Sindarov. 5 seconds na lang siya. Kaya ang nangyari, gumanon, knight F4, akala niya makakain siya doon. Knight F4 is defending. The bishop is trapped or the queen is trapped. Ang only move is queen G5 by the way. Kaso rook G8 still trapped. Kaya sabi niya matatrap din naman. Ibigay ko na. Kaso Niman is very accurate sa posisyong ito. Ayan, kinapture niya na lang.
number one engine mo, Brook Sacrifice. Kasi pagkatira dito, talagang butas-butas yung king, underdeveloped, may pressure dito, daming ginagawa. Nag-rook na nga lang doon, counter pero takes, capture, tapos tinulak lang. Ayan. Pag kinapture mo po ito, may check dito, bagsak yung tore, kaya chumek mo na yan. Pero pagkaangat, anong gagawin mo? Takado to eh. Luluwa yung king mo masyado, and mangyayari, and then eventually baka mamate. Kaya ang ginawa po niyan is nagtulak pero check, ganun, at capture, nag-resign na po. Kasi hindi magamit, walang magamit, and check is coming, no? Hindi nga po madipensahan na talaga eh. Hindi madipensahan. Check ko, ganun. Tapos may passpon pa, wala. Iyakan time. At dahil doon, panalo si Hansmock ni Man game number 1. Ngayon, gusto ko lang pong tingnan kung ano nangyari kila Fabiano Caruana, no? Sa kanilang game 1. Uy! Panalo si Fabi kay Pragnananda. Anyway, habang hindi pa nagsisimula yung second game, mabilisan lang po. Grabe po kasi nakakabaliw yung nangyaring endgame between Caruana and Pragnananda. As you can see, quality up po dito si Fabiano, pero mas mabilis yung pawn ni Prag eh. At ang eto po nangyari, grabe nangyari. So tinulak po, ay kinapture po yung pawn and then nag-knight doon, tumakbo, tinulak yung pawn. And as you can see, he's about to promote na. Natinirahan ni Fabiano Caruana ng Rook B8. Another thing guys, tingnan nyo po yung oras ha. Segundo na lang sila, less than 10 seconds. So Rook B8 is a mistake. Ang easiest win is King E2 to support para hindi po makapromote, no? Kasi natakot si Prag sa ganito eh. Pero pag ganyan pala, kainin mo lang, kain dito, may King dito. Di ba? Kaso 4 seconds on the clock. So, tumira po ng Rook B8 which is wrong. Ang plano niya pag nag-promote, ka-capture and check, bagsak. Pero merong King C7. Pagka King C7, nag-Rook to E8, losing pa nga kasi may Rook C1 na tinira ni Prag. Losing na pagka Rook C1 pero etong matindi dito less than seconds, 4 seconds. Tingnan nyo chumek, gumanon, takes. Hindi po makain yan pag kinapture, takes with a check. Kaya nag King D7. Pagka King D7, nag B7. At syempre, nag-promote na nga na mali. Walang oras kasi ibalik natin. Ang best mo before you promote is to check first. Check ka lang muna and then pagka King move, kainin mo lang ito. Dahil ang mga kasunod na tira is kakainin mo yung tore, kakainin mo to. Ngayon, pag pre-nomote niya po, de kainin mo lang yan and then mag-promote ka din, di ba? Pero grabe yung kaguluhan kasi. Walang oras eh. Tingnan nyo po tingnan nyo ang ganda na naging pangyayari. Pagkatira na B7, nag-promote. Pagka-promote, ang best mo, winning daw ito, pero 6 seconds ka na lang, is kainin mo to. Kaso nakakatakot kasi baka sundot-sundutin ka na ng maraming check. Alam nyo na. So, ang ginawa po ni Fabi is nag-rook check, which is wrong. Mali. Sabi equal daw yan pag kinapture. Pero hindi naman kinapture. Tumira ng big mistake. King to C6. Okay, first, ano ba mangyayari pag kinapture? Bakit equal? Kasi pawn promote to queen. And then most likely, kahit one piece up ka, maraming perpetual check na maaaring mangyari. Tabla daw po yan. Ibalik natin doon. Ang ginawa nga po is nag-king move. And after king move, eto matindi. Rook takes C1. Napilitang i-takes. And then check. Aba, nakain yung pawn. And then capture. Pero syempre, winning na. Quality up, lamang pa ng pawn, may check. Pero pagka-check na yan, king move, nakain yung pawn tore. Di ba? Okay pa. Hindi. Kasi pagkatira ng pawn, takes, akala mo kakainin lang, pero maaabutan po yan, abay, tinulakan lang ng G5 na parisay na. Kasi hindi po makahabol yung kabayo. Walang way, yung king napakalayo, hindi abutan. Ang pinaka-best move na nga lang daw po, mag-F4 ka chicken mo eh. Kaso E4 nga lang daw gagawin yan eh. At pagka E4, hindi pa rin makahabol. So, itulak mo na lang daw, di kakainin. And then kung tatalong ka para humabol, King E4. And this is still completely winning kasi nga, ang layo po, hindi makahabol talaga. Hindi maabutan. Wala, hindi maabutan. Ubos. At dahil doon panalo si Fabi. At lahat po ng pangyayaring yun nangyari under 10 seconds on the clock. Grabe, no? Iba talaga ang chess, may hiwaga. Anyway, punta na po tayo sa kanila pong second game. Tingnan natin muna kay Hansmock Niemann kung makabawi si Sindarov. Tingnan nyo po yung posisyon ng piyesa.
Bali-baliktad, ayan. I-click ko lang yung mga bali-baliktad, oh. So, may dalawa lang po na tumama, no? And the rest are bali-baliktad. So, panoorin po natin ito ng live, guys. At ayan, nagsimula na nga at tumira ng D4 si Hans Mokniman. Tandaan, tabla lang po ang kailangan ni Hans Mokniman sa bakbakang ito, no? No? Oh, D4, D5. Oh, teka lang po ah. Tumulak. Grabe ha, Gedli ha. Oh, nagtulakan lang. Nag C6. Tabla lang kailangan dito ni Niman. Binuksan po yung bishop ha, pero pinapakain lang ni Niman yung kabayo, of course. I doubt nakakapture niya yan. Tapos mamaya mag-i-E4 yan. Tingin ka mag-i-E5, ay kinapture. Sabi ko, I doubt nakakapture. Tapos magkakastling to. Magkakastling to guys. Kasi solid na yan eh. No? Good, solid defense na yan. Nag-bishop lang para hindi makatulak. No, I think magka-castling to. Castling. Tapos ang castling pwedeng gumanito. Di ba? Hindi, nag-knight move. He wants to get rid of the bishop. Alright. Ayan na nga, in-E5 na. Yan yung sinasabi ko kanina pero hindi pinansin ni Hans Mokniman and knight E3 was played. Mabilis si Niemann. Sinara naman. Talagang hindi na makatulak. Magka-castling na yan. Castling. Ang castling niyan, lilipat lang yung Tori dito eh. Kinapture muna and then magka-castling. Castling na siguro. May problema si Niemann dito, yung bishop na to. Paano lalabas? Pati yung bishop na to, bad. 2 knights versus 2 bishops, no? Pero ang problema po kasi, sa ganitong posisyon na sarado, wala pa pumpun na nagkakapalitan. Ayun, ano pa, 8 pawns pa rin yung nasa board, lamang ang kabayo dyan. Kaya nga sinasabi dito, slightly better daw po ang itim. Queen move, alright, ayaw pa rin mag-castling. Baka sa kabilang side mag-castling, ah. Baka gumanon ganon. Ay, pwede kasing ganyan, tapos mag-casting bila sa kabilang side. Tingnan natin ha. Pwede yun eh. Oh, nag-develop lang ng kabayo. Alright. Tumira po ng bishop doon. Yan na nga sinasabi ko. Magde-develop siguro dahan-dahan. Develop din ng bishop siguro to. Develop ng bishop F4. I think that will be the plan. Iniwasan niya muna yung talon. Kasi pag tumalong ka agad doon, makakapasok pa eh. Tapos makakatulong para may tulak. And then may gaganito. So yes, wag ka muna tumalon kasi makakatulong ka pa para may tulak to eh. So pre-event na ni Niemann yun. Tabla lang kailangan ni Niemann ha. And same thing sa other side, Fabiano Carval na only need draw against Pragnananda. At mukhang magkakasting to sa king side pag ganitong sitwasyon. Kasi tinulak niya eh. King side na to. I think magkakastling na to. Yung kabayo, iikot yan dahan-dahan eh. A4 oh. Ayan oh, wala nang plano sa queen side. Siya naman, baka kasi maisipan ni Sindaro magkasing sa queen side. Siya naman umatake doon sa kabilang side. Though this is not a good idea daw, yung tiradang ito. Pero gusto ni Niemann i-get rid yung kabayo. No? He wants to get rid of the knight. Siguro gusto niya itulak na to. Kasi bad bishop nga naman para ipalit na lang dyan. Pero tingnan natin kung tama ba yung decision na yan ni Niemann. Knight develop lang. Ayan, mag-E3 na to. I think E3 na po ang gagawin. E3 na ba? May problema pala yung E3. Ito, weakness to. Pwedeng ganito yun eh. Tapos later on dito, targetin. How to defend. Pag ganun. Aba, hindi. Aggressive. Siya pa nga yung nagtulak. Siya pa ang nagbiyak. Grabe si Niemann talaga. Ibang klase ang mga laruan. Ibang klase laruan nito. Ayun, may threat dito. Gusto kong kainin niya later on. Of course, depended pa. Everything still depended. Wow. Aggressive si Niemann, mga sir.
Let's see if it's worth it or tama ba yung pagiging aggressive niya. Kasi pwede siya magkasling sa queenside anytime, by the way. I think magkakasling pa rin to sa queenside. That's why he's so brave enough na itulak yung pawn na yan at mabuksan, no? Nanganganib mabuksan yung kingside po, no? Magkakasling to, tingin ko. Tingin ko magkakasling to. Pero wait, binigay po yung pawn? He gave up the pawn? What's the idea? Papasok dito? And that's a pawn-up situation. Wow! Tama ba yun? Mali daw, sabi ng engine. Kasi from completely better, giving up the pawn on G4, medyo alanganin na yan. Napapaisip si Niemann dito, kakainin niya kaya yung G4? Kakainin niya kaya yung G4 o hindi? Nag-iisip pa rin si Niemann. Nag-iisip pa rin si Niemann, will he take on G4? Pinag-iisipan niyang mabuti ito, guys. Tingin ko kakainin niya kasi mapupunta sa endgame And depends lang. Like, very solid pa rin naman po. Wala namang pasok pa yung kalaban. Saan ba babawi? May ganito? Later on? For this? I don't see anything really bad kasi madidepensa naman ng ganito. Nag-isip pa ni si Niemann. No, natagalan siya doon. Nagpakain ng pawn eh. Will he go for the capture or will he not? Tingnan natin ha. Ang sabi ng engine, kainin mo. At kinapture na nga ni Niemann dahil mawawala yung kalamangan ng itim and not very close to equal, slightly better. At wala, Queen G5 lang. Napakaganda. Boom! Nag-blunder. Blunder pala to because of Queen G5. Oh my gulay. This is a clear win right now for Hans-Mok Niemann. There's no way to defend both of the pieces at the same time. Pag kumapture ka dito, takes dito, takbo, capture dun eh. Ayun ang mangyayari. Pag kumapture ka dito, similar, capture dito, capture doon. Quality up po ang mangyayari for Hans-Mok Niemann. And not just that, grabe pa yung magiging atake ng Reyna sa loob ng bahay ni Sindarov. Hindi ni Kuya. What a move by Hans-Mok Niemann. So this is already winning for Hans-Mok. Ang gusto kong malaman, yung kay Pragnananda. May Queen G5 pala, no? Grabe pala yung Queen G5 na yon. Hindi ko din nakita yun. Akala ko ipapalit lang yung Reyna, but it turns out Queen G5 will easily win material, no? Hindi makatira si Sindarov. I'm pretty sure masyado siyang nalulungkot sa tirada niyang yan. Kasi okay na eh. May chance na siyang makabawi eh. Pero, biglang gumuho ang mundo after Queen G5, no? At kinapture na nga lang po yung bishop takes. Of course, ihaharang po yan. Ganyan talaga mangyayari dyan as expected. And the bishop will have to move away kasi under attack pa. Malamang dito para yung knight hindi makatalon. Oh. And this is definitely winning for the side of Niemann. Kasi quality up na eh. Quality up and I think the easiest way to continue pagka-atras is mag-rook F1. Ganon. O, di ko alam kung hindi pwede mag-casting ng rook F1 and then the queen will like put pressure somewhere like dito. Pwede ba? Ay, hindi. Nag-queen dun. Oh, gusto ipalit na lang para tapos na ang labada. Pero kakainin ito eh. Tapos capture ka. Ayun nang ay, queen. What? Kinain yung Reyna? Ah, grabe ah. Kinaslingan lang. Kulong yung kabayo. Grabe naman si Niemann. Ang lalim naman noon. Grabe ka naman, Nims. Grabe ka naman, Niemann. Oh. Grabe ka, Niemann. Pinapasok nyo. Dapat to G4, not allowing this. Pero okay lang. Equal daw bigla pagka knight F5. Kasi hindi madepensahan. Wow ah. At ayan na nga po ang nangyayari sa kasalukuyan. May ganitong play si Niemann eh. Yan yung pinaka-target niya. He doesn't care about the queen side anymore. The king is underdeveloped. The rook cannot be used. So, dadahan-dahanin na ni Niemann. I think that's what he will do for sure. Yan ang gagawin niya. Lamang din po siya sa oras.
ang gulo-gulo pa, no? Ang gulo-gulo pa. Ang tindi ng casting lang eh. Dumipensa lang. Again, tabla is not bad for Neiman. That's why he's willing to do that. Ayan, no? Kahit itabla na lang eh. Kahit magpabalik-balik ka, it doesn't matter. Draw is enough to win. Draw is enough to win. So, nagtulak lang dyan. Ay, sasara ba? Ay, hindi. Kining mo ban? Uy, mapit. G4, pwede din ba? Ako, eto gusto ko eh, G4, tapos ganun. The idea is to finally get that position na kung saan may mati lagi. Kasi yung Tori hindi po makadevelop eh. So, yun yung problema dyan. No? Yan yung problema. Rook A1, oh my gulay, napakagandang play. So, he's giving up the pawn on H5, pero hindi ko gusto yan, sa totoo lang, kasi pinakilos mo pa eh. Pero not bad, no? Ang ganda ng play, he's going for a kill. Ayan, kain. Ayaw niya ng simpleng tabla lang. So, ayan, tinakes, king takes or rook takes. Rook takes was played. Kinapture yung pawn. Capture ulit dito. Of course. Medyo magkaka-counterplay lang. Kanina malinis saan eh. Pero tingnan natin dito. All he needs is a draw. This is definitely winning quality up. But of course, definitely Sindarov will try something. Rook A6, Rook A6. And then saying King B4, simple King C5. Pero ako, Rook A6 ako dyan, or even here, or even a check, and then go here. I'm not sure, no? Pero tingnan natin, chumek na nga. And then what's next? Rook C8. Is this what his plan? Tapos ganun. Ganun pala muna, ipapalit yung tore, no? Changing the rook will be always good idea. Kasi quality up. Kaya umiwas. And then we'll take this, maybe. Para pass pawn. Kinapture na nga po. Of course, babawiin yan. And then chinek. Ayan. Rook dito. Ayun. Ito maganda. Kaya pumunta dun. Bumalik. Binigay na lang po yung pawn. Alright. Binibigay na lang yung pawn. So, what's next? What's next? Saan ka pupunta ngayon? Uubusin yung pawn niya eh. Uubusin yung pawn niya. Naku po, nagkaka-play pa dito. Si Sindarov, guys. Rook takes C3. Humihirap pa. Tapos dito. Tapos ganun. I think that's the plan. No? Ayan. King C5. Alright. Ito yung plan niya. Ito yung plano niya. Oh. Capture agad. Pag kinapture mo, there's a knight. So, depensa muna. How to defend? That's a question. Yan. Yun ang ginawa. Kasi may capture dito eh. Oh. Kaya bumalik. Bumalik. So, dito, King D4. Yes. If the knight moves away, this will be capture. And then, ayun, binigay na nga yung pawn. And I think draw na lang ang kailangan niya. Rook to F8. What is that move for? Para saan? Kasi pagka-capture may check. So, ayun po ang nangyayari sa ngayon. Pero tingin ko pwede pong targetin yung G7. The rook cannot move. The knight cannot move. So, basically, sugswangan ang nangyayari. Rook cannot move. Knight cannot move. Oh, check. At pwede nang kainin to. Alright, rook cannot move, knight cannot move eh. Plus, walang oras, so it's a matter of time din. So, king takes e4 and then there will be a pass one. And I think this is already winning for the side of Hans Mokniman. Ayan, madali na to. Madali na po ito. Hindi na ito ganun kahirap. Ayan na. Madali na yan. Oops, wala na. At I think this is it. Pansit. Dumali na ang trabaho. Dumali na ang trabaho. Kasi may pass pawn na eh. Nawala na yung mga panggugulo. Hans Mokniman move on to semifinals. Now, let's go to Pragnananda and Fabiano. Oh my gulay! Nakabawi si Pragnananda, guys. At dahil nakabawi si Pragnananda, grabe laban nila. Tingnan nyo po kung gaano katindi yung laban ng dalawang ito. Tingnan nyo po ayan oh. Panalo, 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 panalo. Walang tabla, 3-all ang score. Walang tabla, 3-all ang score. Samantalang, kay Hans Mokniman, finally, Hans Mokniman won the match at siya po ang mag-move on. Ito po ang bracketing nito. Kasi kung hihintayin ko pa yung laban ni Fabi at ni Pragnananda, medyo matagal yun. Abangan na lang natin siguro. Pero ito po ang mangyayari dito. Tingnan niyo po, si Arjun Erigaisi, makakalaban niya po Hans Mokniman after defeating Sindarov. Ayan oh. Siya mag-move on sa semifinal. Samantalang Hikaru, tinalo po siya ni Lebon. So, Lebon will be playing the winner between Fabiano Caruana and Pragnananda. So, yan po yung hinihintay natin dito. Malalaman nyo na lang siguro ng resulta bukas kasi aalis na talaga ako.
Alis na talaga ako. Hanggang sa muling pagkikita, guys. May lakad ako. Magre-renew ako ng visa. Muli, ito po yung Coach Pina Master, Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.